What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Sinisi na nga ng mga FGF itong mga taga-AFP dahil sa patuloy na ginagawang kademonyuhan ng mga pulpul na politiko sa loob ng Malacanang. Paano ba naman kasi ang stand ng FGF kung maaga pa lamang nagsalita na ang mga ito at hindi nagpatuta di sana maaga pa lamang napatalsik na sa pwesto itong si Bongbong Marcos. Ngunit hindi nangyari yon sapagkat nagpahawak nga sa leeg at naging tuta na ang mga iilang kasundaluhan dito sa mga bangag. Kung kaya naman ang hamon nila Sir Metran, Sir Dado at FGF mag-take ng side ang mga AFP kung sa sambayan ng Pilipino ba o sa mga bangag na nauupo ngayon sa Malacanang. Mainit-init na talakayan to mga kababayan. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita rito na dahil sa pagiging pabaya nga ng administrasyong ito, bumabalik na naman sa dami ang mga komunista o rebeldeng grupo na noong panahon ni Tatay Digong unti-unti na nawawala ang mga ito, ngunit ngayon ayan na naman, nagsisibalik na naman sa operasyon dahil sa sinusupply di umano nila Liza Butad at Tambalos ang mga rebeldeng grupo na kanilang ginagamit para sirain at politikahan ang pangalan ng mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Mr. Media, Congressman Wadcom, tub-tub lang kayo sa January 6 and that is the warning of Filipino guerrilla forces. Warning! Humingi na kayo ng tawan para hindi kayo mabibitay. Bakit? Tanong. Kasi madali lang ba magbitay? Madali! Kasi nga people power. The people initiative will have a people's court. Sandali lang yan, people's court. 1 week ang hearing. After hearing, decision. Anong decision? Puro death penalty. Pero meron pa kaming dinibate yan ng Supremo. Death penalty. O yung hampasin ka ng chinilas, peso. Bawat hampas ng chinilas. Death penalty yan, mamatay ka sa sampal ng chinilas. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, kung hindi ka mamatay, swerte mo. Pero sa kulungan, punta mo. Ang akin, ikukulong kayo sa isla. Para maramdaman nyo yung pagtatarantado nyo sa Pilipino. Para marinig nyo yung pagtatarantado sa Pilipino. Correct. Tinatarantado nyo kami. Sobra hindi kami na. tanga, hindi kami gago. Hindi kami duwag, gago kayo. Huwag nyo kaming gaguhin. Huwag kaming tanga. Kung ang ibang Pilipino nakakaya nyo, kami sa Filipino Guerrilla Forces, hindi po pwede sa amin yan. At lahat ng naniniwala sa amin, hindi po pwede yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung ginagawa nyong panggagago sa Pilipino. Ang akala nyo, sa inyo ang bansa, ang akala nyo, kayo lang ang matapang gago. Gago kayo. Sarap nga kayo pagsasampalin. Tangin nyo. Bakit ganun na lang katapang ko? Dahil nga sa galit Sa galit nga yung aming naramdaman ni Supremo. Bakit wala ba kayong takot ng kamatayan? Lahat ng tao ay may takot sa kamatayan because normal na tao tayo. Hindi tayo normal. Pero magiging abnormal ka kung naduwag ka sa iyong panindigan. Dito sa darating na arali mga kababayan, nabalitaan natin na open for all ang isa sa gawang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. So sana kung may chance na makasama kayo at wala naman kayong gagawin sa araw ng January 13, sumama po kayo dahil malaking impact din po na makiisa tayo dito sa panawagan ng Iglesia ni Cristo upang hindi matuloy itong binabalak nilang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte. Nagbibilang na lang kami ng oras. Oras nyo at saka oras namin. Sino bang mamatay sa atin? Kayo o kami? So, ganun lang yan. Pero sabi nga ng Supremo, wag nyong galawin ang membro ng Filipino Guerrilla Forces. Dahil yan ang start of himagsikan. Start ng himagsikan. Kaya huwag kayong makikialam sa Filipino Guerrilla Forces. Kung ayaw nyo mag-start ng himagsikan. Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Sabi nga ni Supremo,
kung magkakaroon tayo ng civil war, and that is the conscience of the armed forces in Philippine National Police. Kayo ang may dahilan kaya nagkaroon ng civil war. Simple lang, ha? Simple lang. Saan kayo? Sa bangag na president o sa taong bayan? Na in regards to Constitution, the mandate of the armed forces is to protect the Filipino people, the state in our land. In land, Constitution, and the people of the Republic of the Philippines. That is your mandate. Walang nakalagay doon na you protect the president. Wala. Ha? Tandaan yan. AFP. Wala nakalagay dyan na you protect the president. You protect the Filipino. The state and the Constitution. And that is your mandate. Walang presidente nun. Ang presidente, ang mandate, that is PSG. Presidential Security Group. That is their mandate is to protect by all means our President of the Republic of the Philippines. Kaya nga huwag kayo pumunta ng Malacanang kasi nga by all means lalaban sila ng patayan. Dahil pag napatay nyo ang Pangulo, at hindi nyo nagampanan ng trabaho, lahat sila bitay. Taga PSG. And that is the mandate of the PSG, the Presidential Security Group. Yun ang mandate nila. But the whole armed forces and the national police, hindi nila yung obligasyon yun. Wala kayong obligasyon. The whole armed forces and national to protect the president, wala. Wala kayong mandate na protektahan ng president. Only the PSG. Ha? Clear tayo dyan, ha? You only protect the Constitution na hindi mabalahura. Eh, binalahura na ng kanina ng Congress. Dapat ginawa nyo ngayon eh. Binabalahura ng mga congressmen ang ating batas. Eh, dapat pumasok na kayo dyan. Dapat you declare, I will withdraw. Kaya nga, Sir Mitran, ni isang boses wala tayong narinig, no? Sa majority ng mga nasa AFP. Paano ba naman kasi ang mismong hepe ng AFP, no? Na si Bronner, sip-sip sa mag-asawang bangag di umano. Na mas uunahin niya ang personal na interes kaysa ipagtanggol ang karapatan ng ordinaryong mamamayan. Our support to this administration. Di tapos ang laban, wala nang gulo-gulo ngayon. Di ba? Nakita mo, di ba? Ha? Nakita mo yun? Ha? Protect the Constitution. Protect the state. Ha? So that is the mandate of the armed forces in the national police. Walang presidente dyan na nakalagay dyan sa kanilang mandate. Di PSG, yun. Kaya huwag kayo pumunta ng Malacanang. Pag pumunta kayo ng Malacanang, be sure na mas powerful kayo sa PSG para hindi kayo pagrarating ng PSG. Ikanyonin na lang natin yung PSG. Ay, what I mean, ang Malacanang, pati Congress, o kaya Bombay. Gano'n lang yun. We will announce that Malacanang will be fire for effect. Bombahin. Anong magbomba? It's either 105, 155, o mortar. Or, ano yun? May isa pa eh. Yung hinahagis na. Pero taong bayan ang gagawa nun. Sa galit. Congress and Senate. Congress and Malacanang. Yun ang mga demonyo. Yung Senate eh. Exempted na lang kasi wala namang, hindi pa naman galo sila. Tarantado eh. Nakikiramdam lang sila eh. Pero yung Congress, tarantado talaga eh. So, ganun lang mga kaibigan. Bakit hindi po pinapakinggan o pilit pong inaayawan na aralin nila Martin Romualdez at nila Marcos at sa kanilang mga grupo ang totoong operational doctrine and operational spectrum ng galaw ng CPP, NPA, NDF and other political forces sapagkat nagagamit nila ito sa kanilang demolition job against kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na kay Vice President Sara Duterte. Pangatlong dahilan kung bakit ayaw din nila na kilalanin itong mga realidad o katotohanan tungkol po sa kung papaano kadelikado ang ginagawang pakikipaglambutsingan nila ni Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores sa House of Representatives sa CPP, NPA, NDF na nandyan po sa loob ng Kongreso gamit ang party list na grupo nila. Sapagkat ito sila ngayon po
maliban na attack dogs po sila, ay nagiging kasabwat din po sila dito sa napakalaking krimen na panatilihin ang grip to power o yung consolidation of power and reconcentration of power sa kamay ng Marcos Romualdez sapagkat nagkakaroon sila ng mutual benefit. Correct. Okay? Nagkakaroon sila ng mutual benefit na kung saan habang binibira at inaatake ng CPP, NPA, NDF at na mga hilaw na komunista at mga oportunistang politiko ang main political obstacle to the objective of the Marcos Romualdez to reconcentrate and continue to grip their power control beyond 2028, malinaw po na nakikinabang din ang CPP, NPA, NDF sa ganyang kalagayan. Now, where's the danger here? At ano po ang mga masisidhi at malulubang implikasyon nito sa taong bayan kapag nagpatuloy po ang ganitong watching with the enemy or yung tinatawag nating mga paglalambutsingan at pakikipagsabwatan ng Marcos Romualdez political faction with the CPP, NPA, NDF. Ito po ang mga delikado dyan. Number 1, nang bumaba po si Pangulong Duterte sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa noong June 2022, ang natitira na lang po mga kababayan sa CPP, NPA, NDF na armed component sa NPA mismo sa buong bansa ay less than 1,000 fighters na lang nila. At kulang-kulang na lang sa 6 na guerrilla front committee or mga area na nakakapagbuo pa sila ng organisasyon sa mga magkakadugtong at magkakalagusan ng mga rehiyon at probinsya. Bicol, Negros, and then portion ng Mindanao sa Caraga region and then sa Panay area. So mga 6 na lang po yan. Out of nang umupo si Pangulong Duterte, ang platoon ng NPA dyan sa Davao region, alone sa Southern Mindanao region, Region 11, umaabot po yan sa mga 40 or 41 platoons of NPA. Imagine full battle gear yan naka full battle gear, naka high powered rifles in the Davao region alone in 2018 January. Bago po mabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, there were around mga 1,400 full heavily armed NPA regular forces sa Southern Mindanao region alone. At mayroon mga 16 guerrilla front committee area. Mantakin nyo yan? 16 guerrilla front committee areas. So, in a matter of almost 4 years, na ipinatupad po, ito ay pinag-uusapan natin Southern Mindanao region lang. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nadurog po ang 16 guerrilla front na ito at naging palaboy ang natitirang mga isang platoon ng NPA out of 41 platoons in the Davao region provinces. Ganon din po sa North Central Mindanao, Bukidnon, Misamis, Cagayan de Oro area at pati na po sa Far South Mindanao din, sa mga Cotabato, Jensan area at mga Sarangani. Malinaw po na sa Mindanao alone where there was the concentration of almost 48% of NPA forces, nadurog na po ito. And even in Luzon area, pati po ang kanilang mga urban infrastructure at ang kanilang mga ginagamit na mga panloloko sa recruitment at mga pang-extort nila at pati ang kanilang pag-infiltrate sa government system natin, na-expose po ito ng tudo-tudo in the period na ipinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pero ngayon, ayan mga kababayan, under sa bangag na administrasyon na bumabalik na naman, dumarami na naman ang mga miyembro ng mga komunista. Wala talaga tayong mapapala dito sa administrasyon ng bangag. Subalit ngayon po, ay there is a danger naman nung balik po ang recovery ng CPP, NPA, NDF in the guise of maintaining ang balance ng kanilang democratic ideals at dito daw sa tinatawag nila Martin Romualdez at ni Marcos na facilitation ng mapayapang pagbabalik sa mainstream ng lipunan ng mga taong ito, samantalang hindi nila dinideklara at hindi nila dinidenounce. There is no renunciation of the armed struggle sa natitira pang mga komunistang hopeless terrorists na nagpapakilalang party list. There is no remorse and there is no categorical declaration na sila ay lumalaban at itinatakwil na nila ang armadong tunggalian at ang armadong revolusyon nila. So ngayon, maniniwala tayo na pwede silang i-accommodate muli sa atin. Lessons learned po yan sa nangyari kay Pangulong Duterte nang sila po ay pinagbigyan na makapasok sa loob ng gobyerno natin. That is the danger. There will be a massive recovery of urban operations, magiging matatag at mas may malaking pundo at oportunidad na makapag-recruit muli ng kabataan at iba't ibang sektor. By the way, ang 80% ng mga kadre, pag sinabing kadre na mumuno, nag-organize, propagandist, recruiter, tactician, and political officers ng Communist Party of the Philippines at nadideploy sa pamumuno sa NPA, sa kanayunan, ang 80% ng mga kadre na binabanggit ko, nanggagaling po sa sektor ng kabataan at estudyante or the YS.
youth and students. Therefore, kung pababayaan natin ang ganitong kalakaran in the guise of accommodating democratic balance of forces at naniniwala si Marcos at si Romualdez na pwede nila ma-accommodate muli ang ganitong mga hardcore hopeless terrorists na nagluluklok sa kanila sa loob ng Kongreso at sa iba't ibang bahagi ng ating government agencies at pati na po sa urban operations nito at bibigyan pa sila ng pondo. Mantakin mo, each of them will be given 100 million pesos access to government fund Grabe. every year. At hindi pa kasama ang mga pork barrel and perks and privileges na ibibigay din ni Martin Romualdez sa kapwa niya mga abusadong politiko, kasama na ang mga komunistang terorista at mga hilaw na mga komunista. Lahat ng ito po ay pupunduhan ng gobyerno upang sila ay magiging attack dog operators for the total demolition job against the Duterte Parang presidente ng lower house kung umasta itong si Tambalos ha. Nahahawak niya sa leeg ang marami sa mga kongresista. Naku naman po. political group. So, delikado po ito sapagkat hindi na natin lubusang may papatupad ang anti-terrorism law. Hindi na natin may ipapatupad ng lubusan ang anti-terrorism financing law. Kung ganon, magkakaroon po ng isang grand opportunity itong mga CPP, NPA, NDF that they will become politically relevant again and they will be protected even more at pupunduhan pa sila in their effort to misrepresent again themselves as if they are only progressive organizations. They want to call themselves as human rights defenders and they want to call themselves as social activists. Samantalang bahagi po sila sa buong operational spectrum ng communist terrorist group na CPP, NPA, NDF. Ayun. So klarong-klaro ang danger nito. Mari-reverse po ngayon ang mga pinaghirapan ni Pangulong Duterte doon sa panahon na pinapalugmok at tinatapos natin ang isa sa pinakamatagal na kasaysayan at karanasan sa pagharap at paglaban sa communist terrorism sa buong daigdig. At yan po ang ating paglaban sa CPP, NPA, NDF sa ating bansa na nagsimula pa sa tatay ni Mr. Marcos Jr. na si Ferdinand Apulacay Marcos Sr. 1968. At hanggang ngayon hindi pa po natatapos ang ganitong mga malulubha na mga kaso ng terorismo at pagwasak sa ating social fiber at sa ating pagkakaisa bilang mamamayan. And yet ito ngayon ay nakikita natin na parabagang sila ay binibigyan pa ng re-oxygenation. Kinakargahan pa ng oxygen supply nila Martin Romualdez para lumakas muli ang CPP, NPA, NDF. And so therefore, the observation of retired Marine Major General Orlando De Leon and so the other retired military and police officers are valid for them to observe na napakadelikado po kapag hinayaan nating mag-recover muli ang CPP, NPA, NDF because anong sabi ni Ka Eric, 80% ng kanilang recovery right now will certainly focus on the recovery of their recruitment sa schools and universities, sa youth and student sector, sapagkat dyan po nanggagaling ang mga tinatawag na kadre. 80% ng mga kadre ng CPP, NPA, NDF nanggagaling po yan sa sektor ng kabataan at estudyante. Sapagkat in our experience, aabot lang po ng mga 2 to 3 years may kadre ka na pwedeng mamuno as political officer or political guide sa New People's Army Unit at pwede silang maging organizer ng iba pang sectors at maging propagandist o kaya mga operator and tactical officers sa paglalarga ng party list projects at infiltration operations. So delikado po na mabibigyan sila muli ng pondo na at least tag 100 million per year bawat isa sa kanila at nabibigyan pa sila ng proteksyon, mga kababayan, dahil sila ay tinatrato na hindi lamang kaibigan kundi trusted ally ng gobyerno ni Marcos through sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Number 2, na delikado po dito, kapag nag-recover po ang urban operations ng CPP, NPA, NDF, ang kanilang palalakasin ay ang kanilang armadong puwersa sa New People's Army. At ang pinanggagalingan ng pundo para bumili ng mga armas, bumili sila ng kung ano-anong kagamitan upang muling mapalakas ang kanilang armed capability build-up. Walang ibang pinanggagalingan ngayon na malaki na pundo, maliban sa kanilang foreign funding o ang tinatawag namin na ISW, International Solidarity Work mula sa mga NGO International Network. Ang isa sa pinakamalaki at lucrative source ng pundo sa armed terrorism ng CPP, NPA, NDF in the last 10 years right now ay ang kanilang pundo na nakukuha mula sa kanilang mga party list operators na nasa loob ng Kongreso at gobyerno natin. We have to identify that correctly and decisively. Iba ang ginagawa nila Martin Romualdez. Pinagtatakpan po nila ito at hindi nila ito kinikilala as real national security threats sa atin. Tandaan nyo mga kababayan, si VP Sara na din na nagsabi na itong sina Franz Castro at Raul Manuel mayroong dalawang boss na isang lalaki at isang babae na walang iba kundi si Tambalos at si Liza Butod. Ating bansa. Kaya ako nagsasalita
At ang pangatlo at panghuli sa unang aspeto ng ating topic na ito, malinaw po mga kababayan, na ang layunin ng pagtitipon at pagpapalakas muli ng CPP, NPA, NDF ay hindi para tulungan ang mga Marcos at Romualdez lamang. Nagagamit po nila ito. This is a utilitarian and this is a very opportunistic na uri ng ugnayan, sapagkat ang direksyon talaga ng CPP, NPA, NDF ay ang pagpapalakas ng kanilang armed capabilities by strengthening and broadening the operations and recruitment and organization of the New People's Army. Dapat malinaw po yan sa ating Armed Forces of the Philippines. Patapos na sana ito kung nagkaroon lang po ng lakas ng loob at malinaw na pag-iisip si Mr. Marcos at kanyang pinabayaan na dumiskarte with his support and trust and confidence si Sara Duterte ang mamumuno ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, giving Sara Duterte the full trust and confidence na mayroon sila nung panahon na nagbubuo sila ng kanilang unit team noong 2022 campaign. Ay nako, napakalaki po ng pwedeng umigpaw at lumakas ang ating efforts na lubusan ng tuldukan at tapusin ang numero unong nagwawasak ng ating bayan at ng ating mga mamamayan, which is the CPP, NPA, NDF. Ha? 6 January, may deadline. Ikaw, Pangulong Marcos Jr., binigyan ka ng pagkakataon na mapag-drug test ka ng 25 December. Hindi mo ginawa kasi dinidisregard mo lang yung taong bayan. Kayo naman taong bayan, kumilos kayo. Ang hiling lang namin, lumitaw kayo, lumabas kayo sa lahat ng bayan, pagpapaluin niyo yung mga balde niyo o mga lata. Lahat, buong Pilipinas, buong mundo. Iparamdam nyo yung galit ninyo. Ngayon, yung hindi lang lumabas, ang ibig sabihin nun, dalawa lang yun. Duwag or kakampi. So lahat ng mga nagkakalampag, ebidensya, video. Pag kami ay nag-question, by random ang aming inspection, wala kayong mapakita ang cellphone na nagkalampag kayo. Mayroon rin kami pag-aaral doon. Pag-aaralan namin kung anong may bibigay sa inyo. Ha? Hindi kami nanakot, gagawin namin yun. Kailangan mayroon kayong video at saka lalagay nyo. Pag nagkalampag mo, lalagyan mo ng date. Ha? Date. Paano kung nagkalampag ka ng 20 January? 20 January, nangyari hanggang 15. Paano ma-approve yun na 15? Ha? Bahala na yung kwan. O kaya, ipakwa na lang sa vloggers. Ano? Vloggers. O kaya, ikwan yung upload. Para yun na yung pinaka-evidensya natin. Upload nyo sa inyong mga accounts. And that is now evidence. Ano? Yung pala, evidence. So, gawin nyo yun. Ang gagawin nyo naman, lumabas ng bahay. Kakalampagin nyo lang yung maingay. Tapos videohan. Tapos upload. O, di ba? Tama, hindi? O, yun yung hiling namin. Pag hindi, you will be investigated. Kumbaga sa krimen. 3 klase yun Suspect, ang tawag nun, primary suspect, accessories, and another case pa yun, accessories. Accomplice. Ha? 3 yun. Hindi ko lang alam kung alin mauna nun. Accomplice o accessories. So, 3 3 yung magiging involvement nyo. Ha? Mga Pilipino na hindi nagsimpatya sa taong bayan dahil kakampi sila ng bangag, kakampi sila ng mga adik, kakampi sila ng mga abusado, kakampi sila ng magnanakaw. So, you are ano yung sinabi ko na? Prime suspect, accessories to the crime, and accomplice to the crime. 3 yan. So, pwede kayo ipasok dyan dahil nakikiisa kayo. So, ibig sabihin, kung si Marcos Bangag Jr. ay adik, kawatan, at nakisanay ka sa kanya, accomplice ka dyan. O, tandaan nyo yun So, paano kayo ma-resolve? I-upload nyo agad. Pag sinyas namin, you upload. Ganito lahat, Pilipino, lumabas kayo sa lantangan. Pag nahuli, questionable pa rin yun. Naniguro lang kayo. Ha? So, yun. Ulitin namin yan, Supremo. Paulit-ulit namin yan para hindi nyo ang hindi makarinig ngayon, marinig nila sa ibang vlog namin. So, yun ang warning ko. Pag sinabi, hudyat! Parang adyutan yun. Trooping delay, hudyat! Hudyat. Para sa trooping delay ng military, no? Pero hindi kami nagbibiro. Ha?